Sinimulan na po ngayong araw ng MMDA ang dry run para sa zipper lane scheme sa EDSA. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, dahil ano pa lang siya, dry run pa lang siya, no? Sinimulan muna nilang testingin yung zipper lane na yan ng southbound mula sa Main Avenue hanggang sa Guadic sa may Pasig. At yung kanilang zipper lane na yan ay binubuksan from 9:30 a.m. hanggang 11 a.m. Mapapansin mo, lampas to ng rush hour. Dahil sa pag-aaral ng MMDA, Connie, ang 6 a.m. up to 9 a.m. ang talagang imbudo, kung tawagin, yung pinakamahigpit ang traffic ay dun sa EDSA Makati area. Dahil mas maagang umaalis yung mga papunta ng Makati at Pasay. At nagsisimula yung paghigpit ng traffic naman sa EDSA southbound mula sa Main Avenue hanggang sa Guadic ng mga 9 o'clock talaga na umaga hanggang 11 dahil ito yung mga papunta ng Cainta, papunta ng Ortigas area. Ito muna sa ngayon yung kanilang tinesting kung makakatulong at sa kanilang obserbasyon naman kanina, yung assessment nila ay medyo nakatulong bagamat one lane lang naman yung zipper lane ay medyo maluwag yung daloy ng trapiko ng southbound kanina ng kanyang mga oras. Pero bago mag 11 o'clock, sinarhan nila ulit yung zipper lane dahil testing pa lamang naman ito. Pag-aaralan din nilang gumawa ng zipper lane ng northbound naman in the afternoon. Kasi di ba pagkahapon naman pa uwi, Connie, yun naman yung matraffic, yung northbound. So titingnan nila kung which part of EDSA ang lalagyan nila ng zipper lane in the afternoon. Tapos baka maglagay din sila ng zipper lane sa Makati area. Pero sa ngayon wala pa silang announcement kung which parts of EDSA ang kanilang lalagyan ng zipper lane na ito. At hopefully ay isang maliit man ito na paraan ay makatulong daw na maibsan yung trapiko ng EDSA because we know that 400,000 plus na vehicles ang bumabiyahe sa EDSA daily at during rush hours humihigpit dahil yan yung maraming lumalabas na motorista at walang ibang dadaanan kundi sa EDSA. Connie. Maraming salamat, Mark Salazar.